Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. At kung sakaling pinagpala ng swerte, ang isang na-trigger na bitag ay maaaring biglang pamalya. Kung pambihira naman ang liksi, posible ring makatawid sa ulan ng mga pana ng hindi man lang natatamaan. Sa bawat sandali, malinaw ang katotohanan, ang kapalaran mismo ang nagpapatupad ng hatol. Nagmasid siya, bahagyang nadismaya, at mahinang sinabi, sa totoo lang, ang mga destiny dice ay talagang rigged. Napalingon si Yetching sa kanya, ang mga matay punong-puno ng gulat sa narinig. Tanging ako lamang ang makakakita nito, paliwanag ni Novelles, gamit ang true release ng aking Dragon Eye name. Pagkatapos niyang ilabas ang kanyang kakaibang paningin, lumitaw ang system, malamig at walang emosyon ang pagbibigay ng hatol, ang resulta ng roll na ito ay palaging mas mababa kaysa sa numerong nakuha sa isang arrogant throw. Tumingin si Yetching kay Yushan, iniisip kung ito na nga ba ang lihim ng titulong Iron Fist Arbiter. Ngunit sa kabila ng kaalaman, nagpasya siyang tanggapin ang Destiny Dice at ipagkatiwala ang hatol nito. Makatarungan ito, para sa lahat ng 4 na Hunter Guilds, at nag-aalis ng anumang puwang para abusuhin ng malakas ang mahina. Ngumiti si Yetching at sinabi, pagkatapos ng pagsusuri, nakikita ko na ito ay isang tunay na kayamanan. May bahagyang kurba sa kanyang mga labi, isang ngiti ng kasiyahan at paghanga. Tumingin si Yushan sa kanya, malinaw ang kuryosidad sa kanyang mga mata. Ano sa tingin mo? Tanong niya, sapagkat eksperto si Yetching sa treasure appraisal at nais niyang marinig ang kanyang opinyon. Itinaas ni Yetching ang dice, iniihip ito sa hangin habang pinagmamasdan. Seryoso ka ba? Bulong niya sa sarili bago mahuli ang dice sa isang kamay. Napakataas ng patas nito, aniya, ang tono ng kanyang boses puno ng pagkamangha. Ang lugar na iyon ay dating Ashtown, isang maunlad na suburb ng Shenfeng City. Mahigit isang dekada na ang nakalipas, masigla pa ang lungsod, may populasyon na lampas 100,000 katao. Ngunit nang magsimula ang abyss, isang portal ang pumutok sa realidad, nagbukas ng napakalaking fissure na may radius na 5 kilometro sa gitna mismo ng lungsod. Sa isang iglap, magdamag, nawala ang buong lungsod kasama ang lahat ng 100,000 naninirahan dito, parang hinihipan lamang ng hangin. 10 taon na ang lumipas, mas maliit pa ang Tatis Hunter Guild kaysa sa kasalukuyan. Nang unang matukoy ng rescue wave ang pinagmula ng pagkawasak ng lungsod, nagpadala ang leader ng guild ng isang elite squad na binubuo ng 12 mandirigma upang imbestigahan ang restricted zone. Pagpasok nila sa abyss, sinalubong sila ng isang tanawing kakaiba at nakakatakot. Ang buong lugar ay nababalot ng manipis, makapal na mist, may mga particle na parang abo na dahan-daang lumulutang sa hangin. Sa bawat hakbang, makikita ang mga labi ng maraming buhay na hindi nasunog, nakasabit sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, isang paalala ng trahedya na nagbago sa kanilang mundo magpakailanman. Ngunit ang pinakakatakot ay hindi talaga namatay ang mga nawawalang naninirahan ng lungsod. Ang kanilang mga kaluluwa ay natrap sa loob ng lugar, nabaluktot sa anyo ng mga vengeful spirits, naglalakad at umiiyak sa makapal na fog. Ang mga di makataong iyak ay umalangaw ng walang katapusan sa mga tenga ng squad, na para bang hindi mabilang na kamay ang kumikapit sa kanilang mga nerbiyos, bawat tunog ay isang paalala ng trahedya na hindi kailanman mapapawi. Ang orihinal na plano ay umaban patungo sa Abyss Core, ngunit nakalakad lamang sila ng 3 kilometro ng utusan ng leader ang pag-atres. Napakakapal ng fog, ang mga compass ay walang silbi, at kahit ang mga veterano ay hindi makahanap ng direksyon. Ang squad na binubuo ng 12 mandirigma ay ganap na nawala, tulad ng nawalang mga anino sa
Dilim. Sa desperadong pagtatangka na makaligtas, hinati nila ang sarili sa 4 na grupo, tig-3, upang tuklasin ang iba't ibang direksyon. Napagkasunduan nilang iwan ang ash bilang marker sa kanilang panimulang punto at mag-regroup kada oras, isang maliit na paunang plano na maaaring maging kanilang tanging pag-asa sa gitna ng walang katapusang fog at boses ng mga patay. Gayunpaman, isang squad, isang trio na binubuo ni na Raven, Grey Falcon, at Lark, ay biglang inatake ng isang hindi kilalang halimaw sa gitna ng makapal na mist. Naalala ni Raven ang kakaibang tunog ng mga kampana na umaalingaw-ngaw sa fog. Parang nagmumula ito sa malayong lugar, malabo at nakakakilabot, ngunit malinaw sa pandinig. At pagkatapos lamang ng ilang saglit, mula sa dilim, lumitaw ang anino ng isang wasak na Gothic cathedral. Ang tore ng cathedral ay tumagos sa makapal na mist, tila abot langit ang taas, habang ang madilim na pulang mga baging ay paikot-ikot sa mga panlabas na pader, na parabang dumadaloy na dugo sa bawat sulok. Isang puwersang hindi nila mapigilan ang humihila sa kanila, umaakit ng kanilang mga katawan at isipan patungo sa loob ng madilim na istruktura. Sa altar, nakalutang sa ibabaw ng isang napakalaking grimoire, nakaposisyon ang gate key, isang artifact na hinubog mula sa 7 pinagsamang buto ng daliri ng tao, bawat detalye nito ay nagpapatindi ng kakilakilabot na aura. Nang maabot ni Raven ang susi, nanginginig ang kanyang mga kamay. Biglang kumilos ang mga anino sa likod ng altar, at mula sa kadiliman, unti-unting lumitaw ang isang di mabilang at hindi mailarawang anyo ng halimaw, ang bawat galaw nito ay nagpapahiwatig ng matinding banta na maaaring magwasak sa kahit na sino. Wala itong malinaw na hugis. Lumitaw ito bilang isang baluktot na masa, binubuo ng walang katapusang nagdurusang labi ng tao, bawat isa'y sumisigaw sa isang ganap na katahimikan, isang sakit at pighati na hindi kayang ipadama sa normal na pandama. Sa sandaling iyon, bulong ni Raven ang narinig, parang ang buwan mismo ang bumubulong mula sa labas ng bintana. Muli, dumampi sa kanyang pandinig ang tunog ng kampana, at isang alon ng mga sigaw ang pumuno sa buong cathedral, umaalingaw sa bawat sulok, sa bawat dingding, parang hinahamon ang kanilang katatagan. Biglang bumagsak ang kanyang dalawang kasama. Umaagos ang dugo mula sa kanilang mga mata, tainga, ilong, at bibig, kanilang mga katawan tinabyunan ng purong takot, isang eksenang nagbabalot sa Raven ng desperasyon at pangungulila. Hinawakan ni Raven ang susi ng mahigpit, ang kanyang mga kamay nanginginig, at tumakbo siya ng pinakamabilis na kaya niya, pilit lumalayo sa madilim at nakakakilabot na loob ng cathedral, bawat hakbang ay palaging nakatingin sa anino ng halimaw na unti-unting sumusunod sa kanya. Hindi niya inasam na lumingon o tingnan kung ang kanyang mga kasama ay sumusunod pa rin. Tumakbo siya na parang sinapian, bawat hakbang ay hatid ang takot at desperasyon. Sa kabutihang palad, natapakan niya ang marker na iniwan niya dati, isang maliit na paalala ng kanyang panimulang punto. Naghintay siya roon ng 6 na oras, ngunit hindi na bumalik ang kanyang mga kasama. Ang katahimikan ay bumalot sa paligid, mas mabigat at mas malamig kaysa dati. Ngunit mas kakaiba pa, ang bone key sa kanyang kamay ay nagsimulang uminit ng labis. Kinailangan niyang bitawan ito, parang may sariling buhay, umiikot ang dulo sa lupa, hanggang sa tuluyang huminto at tumuro sa isang tiyak na direksyon. Pinulot niya ito muli gamit ang kanyang kapangyarihan, maingat na iniiwasang mapasok, at naramdaman ang kakaibang enerhiya nito, tila isang buhay na compass, humihimok sa kanya na sundan ang landas nito. Wala nang ibang pagpipilian si Raven kundi sundan ang patutunguhan ng susi. Naglakad siya sa daan na. Hindi niya alam kung ligtas o hindi, bawat hakbang ay puno ng pangamba, bawat tunog sa paligid ay nagpaparamdam ng panganib. At sa patuloy na paglalakad, sa pagsunod sa mysterious compass na ito, natagpuan niya ang labasan ng Abyss Gate, isang pintuan sa ibang mundo, isang landas na nagbukas sa mga lihim at panganib na higit pa sa kanyang imahinasyon. Sa sandaling umalag siya palabas ng abyss,
Nagsimulang manginig ng malakas ang fissure sa likod niya, parang may isang puwersa na sinusubukang pumasok sa harang gamit ang buong lakas nito. Ang lupa at hangin ay tila nagrereklamo sa presensya ng puwersang iyon. Sa huling natitirang lakas, ipinasok ni Raven ang Bone Key sa kandado ng mismong Void. Sumara ang Abyss Gate na may malakas na dagandong, isang tunog na bumabalot sa paligid, bumabalik sa alaala ng lahat ng nakaraan. At pagkatapos, nanahimik ang lugar ng ganap. Ang mga labi ng Abyss Gate ay nanatili sa kanilang pwesto, nakapako sa lupa, at hindi na muling nabuksan simula noon. Ang imprint ng tagumpay at sakripisyo ni Raven ay nanatili, isang walang buhay na paalala ng kanyang pakikipaglaban. Ipinakita ni Slade ang kanyang paggalang, tinatakan ang mga labi ng tarangkahang iyon sa Abyss, isang solemn na pangako na hindi na ito kailanman bubuksan. Ang susi sa aking kamay ang tanging bakas na iniwan ni Raven, wika ni Yushan, habang maingat na inilalabas ang susi. At ngayon, balak na nating muling buksan ito, dagdag niya, at sinimulan niyang gamitin ang misteryosong skeleton key. Agad, isang solemn at marahas na aura ang kumalat sa paligid, tila nagbabantang buksan ang pinto sa isang mundo ng hindi masukat na kapangyarihan. Ang misteryosong Great Abyss, ang Black Prison Mausoleum, ay unti-unting nagbukas. Isang nakakapangilabot na void ang lumitaw sa kanilang harapan, isang puwang ng kadiliman at misteryo na humihingi ng respeto at paghahanda. Ipinaliwanag ni Yushan ang teknolohiya ng Abyss, bawat isa sa kanila ay makakatanggap ng signal sa kanilang sariling system interfaces, pinapahintulutan ang real-time tracking ng posisyon at remote communication sa loob ng Abyss. Pagkatapos ng detalyadong paliwanag, tumigil siya sandali at wika, oras na para repasuhin muli ang mga roles ng bawat isa. Ang mga mandirigma ay tumingin sa isa't isa, handa na sa mga hamon na darating sa loob ng napakalaking void. Tinanong ni Sylphs, may bahagyang pagdududa sa tinig, anong mga roles ang tinutukoy mo? Alam niyang ang kanyang guild ay dalubhasa sa high-speed assault attacks, at sa larangang iyon, hindi pa sila nagkukulang. Sila ay pawang mga assassin, at malinaw niyang sinabi na hindi sila ang mag-uumpisa ng anumang atake sa ilalim ng anumang sitwasyon. Ang propesyon ko ay Swordmaster, wika ni Yujan, mahinahon ngunit puno ng tiwala. At ang dalawang miyembrong pinili kong isama ay ang aking Sword Polisher at Sword Guardian. Tumayong magkalapit sa kanyang gilid ang dalawang tauhang binanggit, maayos at disiplinado. Nagulat at naguguluhan si Liu Xingran. Hindi pa ba ninyo narinig ang propesyon na nakatuon lang sa pagpopolish ng espada? Wika niya, habang itinaas ang isang kilay. At ang Sword Guardian, dala-dala lang ang espada. Propesyonal ba talaga ang dalawa? Ngunit ngumiti si Yetching at paliwanag, ang isa pala ay enchanter, at ang isa naman ay isang bottomless backpacker, dalubhasa sa extra-large storage capacity. Isang bihirang propesyon na hindi mo basta makikita sa kahit anong guild. Tiningnan ni Yushan si Yujan, ang tono niya ay seryoso. Talaga bang dinala mo ang dalawang bata sa isang napakapiligrosong qualification trial? Iisa lang ang kailangang lumaban, ako, sagot ni Yujan, may kasamang kumpiyansa at eleganteng postura. Kasama lang nila ako upang masaksihan ang aking elegant combat style. Ang kanilang mga support role ay halos optional lamang. Sa mga matang nakapaligid sa kanya, halata ang halo ng pagkamangha at pagdududa, isang kombinasyon ng respeto at pagkabigla sa kakaibang diskarte ni Yujan. Hindi makapaniwala si Yushan sa naririnig niya at tinanong si Yetching, may halong pagdududa at pagkabigla, spectators lang din ba ang dinala mo? Ngunit kalmado at may tiwala sa sarili, sinimulan ni Yetching ang pagpapakilala sa kanyang mga kasamahan. Una, wika niya, si Liu Xingran, isang Ice Attribute Knight. Siya ang pangunahing frontline fighter, at naghahandle din ng crowd control at healing gamit ang kanyang Ice Domain. Pangalawa, si Yelin, isang Fire Element Witch at ang magic damage dealer ng team,
Dagdag niya, malinaw na ipinapakita ang kahalagahan ng bawat kasapi. At para sa aking sarili, patuloy niya, ako ay isang versatile vanguard. Ibig sabihin, kayang gampanan ang anumang role anumang oras. Ngunit si Yujan, na tila nangungutya at may bahagyang paghamon sa trono, tumingin kay Ye Qing. Sobrang tapang mo namang isipin iyon, wika niya, may kurba ng ngiti. Hindi ka dapat magmayabang, lalo na't binayaran ka lang ng espada. Ang buong grupo ay napuno ng halo ng pagkakatuwa at tensyon, isang tahimik na pagtansya sa kakayahan at tapang ni Ye Qing, habang ang mga mata ni Yujan ay tila sumusubok sa kanyang kumpiyansa. Bukod dito, binigyang diin ni Yujan na mayroon din siyang sariling arsenal ng mga armas, pantay lamang ang koleksyon nito sa kay Ye Qing. Dagdag ng kanyang subordinate, at para matiyak, may sapat na potions ang ating leader. Nagdala ako ng 1,500 bote ng iba't ibang uri. Tama ka, nagdala kami ng 1,500 na. Pinutol ni Yujan ang kanyang sinabi, kapansin-pansin ang pagka-shock sa katotohanan ng dami ng dala ng tauhan. Nagsimulang makipagtalo si Yujan sa kanyang subordinate tungkol sa labis na dami ng kagamitan. Mariing ipinapaliwanag na hindi niya kailangan ang lahat ng iyon, ang bawat salita ay puno ng pagkainis at kaunting frustration, ngunit may halong katatawanan. Habang nagaganap ang kanilang maliit na kaguluhan, sina Ye Qing at Xiaofeng ay nanunood lamang. Ang mga mata ay naglalarawan ng halo ng aliw at amusement sa eksena, pinagmamasdan ang intense ngunit katawa-tawang pagtatalo ng lider at tauhan.